Hello everyone! Primer na ito mga kapatid ha. So tingnan natin ang view natin ngayon. Napaganda po ng view natin. Ito po ang lugar namin. Ito po sa Minkin, Matsusaka, Japan. So pinapakita naman natin ang view. Dahil na wala po time natin makaano doon nagala-gala sapagkat nalimit po oras natin sa ating trabaho. Kaya yun lang po ang ipakita sa primer natin. So sana po huwag kayong magsawa. Sana po ay patuloy kayo mag-support po sa ating YouTube channel sapagkat ito lang ang paraan na tayo ng watch hour natin, dagdag tayo ng watch hour everyday. Dahil pili mga kapatid na hindi po mag-angat ang ating channel. So bawat araw mag-function po siya kahit sa mga videos at itong primer natin. Ito po ginawa natin mga kapatid para po tayo na makakadagdag sa ating watch hour. So sana po huwag kayong magsawa mga kapatid. Ay magtulungan lang po tayo. Ito lang ang paraan na magtulungan tayo at huwag tayong mabahala. Anuman ang mga pangyayari sa liputan, anuman ang mga pagsubok natin ranasan, manalig tayo sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon lang po ang makapagbigay sa atin ng mga katuparan, ng ating mga pangarap, ano ating makahilingan. Ang Diyos po ang makagawa ng lahat ng paraan. Hindi gawa ng tao. Sabagat si Apostol Pedro ay nagtanong po siya in the Luke in chapter 18:27, sino ba ang maligtas? 27, ang sagot ng Panginoon, sa tao walang magawa, puro sa Diyos magawa ang lahat ng bagay. So kaya mga kapatid, huwag kayong mabahala, huwag tayong mga problema, anong mga mandaranasan, mga pagsubok, basta kasama natin ang Diyos, mananaig tayo palagi. Ito ang napakahalaga mga kapatid sa bawat araw. Handaan po natin, maraming paraan ng Panginoon upang tayong lahat ay magkaroon po ng kapayapaan. At sana ay manalig po tayo sa Panginoon. Ano mga pagsubok natin maranasan, huwag tayong mabahala sapagkat ang Panginoon maasahan. So ano man mga pagsubok natin maranasan, huwag tayong mabahala dyan sapagkat ang Diyos po nakakaalam nito. Kaya nga Biblia, ito nakasulat lahat, ano mga pangyayari, ano ba ang hindi pa nangyari, nakasulat po sa Biblia. Kaya kung magbasa tayo ng Biblia, alam natin ang kapanahonan ngayon, ito na pala ang huling panahon na sinabi ni Apostol John. 1 John chapter 2 verse 18. Ito na ang huling panahon. This is the last day. No? Because the many antichrist now in the earth to teaching the word of God, but it's not truth. No? It's the liar teacher. Kaya mga kapatid, patuloy tayo. No, huwag tayong mawalan ng pag-asa. So, for continuous to studies what is the word of God in the Bible, because God is forgive you knowledge and wisdom. How about the word of God? What is the meaning? What's the mean the word of God? If you do, so if you did not know the word of God, so you are praying unto God, because God is forgive us who is need to the knowledge and wisdom word of God. Now, it's very important, brother and sister. So don't worry what's the problem right now, because God is forgive you the knowledge and wisdom. Now, about the word of God and to the salvation in the day of Jesus Christ. If you need the salvation, so don't forget every day reading the Bible, then understanding what's the mean, the biblical teaching. Hello guys, magandang hapon po sa lahat, sa ating mga kapatiran, sa ating mga YouTuber, lahat po natin mga kaibigan, listener, viewers sa ating YouTube channel. Thank you for support my YouTube channel. Ito po ay ating primer. Sana po ay gusto po ninyo. Sana kayo magsawa mga kapatid sa ating mga primer na ating video. Pinupost po natin sa YouTube channel. So, sana po ay patuloy tayo na support po sa ating YouTube channel. Huwag natin hayaan na ang ating nalalaman din ng salita ng Diyos ay makalimutan po natin. Kasi ito po ating primer. Lagyan ito ng mga verse at saka marami tayong matutunan dito. Paano po tayo na mamuhay po ng mapayapa at may pagpapala po ng Panginoon. Sapagkat hanggang ngayon ang Panginoon ay nabigay po sa atin ng pagkataon
paano po tayo na mananaig sa salimutan na ito. Nang sa bawat araw, gawa po tayo ng paraan ayon po sa kalooban ng Diyos, nakapag-live tayo, makapag-post tayo ng video, may kasama sa ng Diyos, sapagkat ito at may makapit ngayon sa kagipitan. Ito na po ang panahon ginagamit po natin para po na maparangalan po ang Panginoon at malalaman po natin ang ating mga ginagawa ngayon. Ito ba talaga ay mayroon tayong kasiguruhan. Sa araw po ng pagparito ng Panginoon, talaga bang makasama tayo? Sapagkat pag hindi makasama sa pagparito ng Panginoon, mapahamak po tayo. Kaya mga kapatid, ngayon pa lang, alam na po natin kung ano ang dapat gawin natin. Na sa bawat araw, patuloy tayo na gumagawa nito. At paano tayo po ay makaalam kung ano narapat po sa ating Panginoon. So dapat alam po natin, pamamayan natin, ito ba talaga ay may pagkulang pa tayo, wala na. Sana po magsawa mga kapatid, no? Like and share lang po sa ating primer na ito. Sana po ay patuloy kayo na ganun sa ating video, sa ating mga video na pinupost natin. Manood po sa ating mga video na may kasama po ng salita ng Diyos. Sana magustuhan po ninyo ito sapagkat ito po ay may kasiguruhan. So lahat ng bagay natin nakukuha at nakamit tayo sa limutan, may katapusan po yan. Pero mga kapatid, ito ang malaga, ang salita ng Diyos na malalaman po natin ano ba talaga ang dapat ang gawin natin, ano ba talaga ang nararapat po sa ating pamumuhay upang magkaroon tayo ng kapayapaan at pag-asa po tungkol po ng kaligtasan. Na maraming paraan ng Panginoon mga kapatid. Ito po ay ginawa po natin ng YouTube channel sa awa ng Diyos. Nakapag-live na po tayo, nakapag-post po tayo sa ating mga video tungkol po sa salita ng Diyos. Siguro kung dati ng panahon, ikaw na maghanap ng salita ng Diyos, napagkatinina po ng mangyari na salimutan, dahil ang tao na po ang hanap. Ngayon po, ang Panginoon pa po ang naghanap ng kanyang mga hinirang. Kung saan tayo ngayon nakalagay, saan tayo ngayon nakadestino. So hanggang maabot tayo sa signal natin sa ating YouTube channel, kung may internet kayo, so makarinig kayo ng salita ng Diyos. Sapagkat ang Panginoon ngayon tumatawag na po. Nagtawag na po ang Panginoon ngayon, mga kapatid. Nagtawag na po ang Panginoon sa atin kasi malapit na po ang kanyang paparito. Alam niya kailan siya paparito at alam din niya ang mga kanya kung sino. Kaya ito ang ating ginagawa ngayon sa kalooban ng Diyos. Nakapag-live po tayo sa video at saka live. Ginawa po natin itong mga sistema. Kapag nag-primer tayo, may salita ng Diyos para kahit na po kung sa ganitong paraan, mapakinabangan po natin sa material lang po, no? Hindi lang po sa ating physical, kapatid, spiritual din, sapagkat ang spiritual ang pinakamalaga, sapagkat ang spiritual na pamumuhay papunta po yan sa buhay na walang hanggang. Pero ating ito nakamit natin, magsasaya man tayo ng milyon, pero hanggang po sa lupa yan. Pero ang subscribe ng Panginoon, ibig sabihin kung ang Diyos ang ayon po sa ating pamumuhay, napaganda po sapagkat matapos po yan mga kapatid. Hanggang po sa pangulang buhay, balon po natin ang biyaya ng Diyos. Hindi ang biyaya natin ito sa sanlibutan, maubos din yun mga kapatid. Maubos din ang biyaya na ito. Kahit anong pira mo sa bangko, magkano yung pira mo sa bangko, maubos pa rin yun mga kapatid. Hindi pa rin tatagal yan sa sanlibutan, mawala din yun. Pati ko na may-ari dito ng pira, mawala ka rin sa lupa. Kaya ito ang mahalaga mga kapatid. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Paano tayo na mamuhay po na mapayapa at saka may kasaganahan po ng buhay at pananaig po mga kapatid. Kailangan tayo mananaig sa bawat araw sapagkat nasabi ng Panginoon na ang mananaig danapitan ko ng puti. Mananaig lang po. Ang mananaig dadamitan ko ng puti at kailanman hindi ko burahin ang kanyang pangalan sa katambuhay. So yan ang pagkahalaga, mga manaig talaga tayo. Kapag hindi tayo mananaig sa libutan na ito, na mapahamak po tayo sa araw ng pagparito ng Panginoon. So ibig sabihin, hanggang kamatayan, kailangan mga kapatid na ang ating panampalataya, ingatan po natin. Sapagkat yan po ang hangad ng Diablo, na yung panampalataya mo mawala. Sapagkat pag wala ka ng panampalataya, mahirap ka na makagawa ng salita ng Diyos. Sapagkat
ito nga nagsasabi pananampalataya nga hindi nakagawa, ano pa kaya yung walang pananampalataya na? Kaya yun mga kapatid, napakahalaga po. Napakahalaga po na ating pananampalataya, lagyan natin ng gawa. Hindi kaya nampalataya tayo ngayon, wala tayong ginagawa. So kailangan tayong gagawa kung ano ating sinampalataya natin. Salita ng Diyos, walang iba mga kapatid. Salita po ng Diyos ang pinakamahalaga. Kahit na po kung ano ang mga pagkupalan ng Panginoon na bigay sa atin, so alam ng Panginoon hinangan po tayo dyan. Pero ito ang pinakamalaga. Sana po marunong tayo mag-balance po na ating katayon sa Panginoon. Sana po ay patuloy tayo na gagawa po ng kanyang mga salita. Sapagkat pag ginawa natin salita ng Diyos, so tayo po magiging anak ng Diyos. Sapagkat sa salita ng Diyos po naging anak tayo. Hindi po sa relihiyon, hindi po sa karunungan ng tao. Naging anak po tayo ng Panginoon dahil po sa kanyang salita. Sapagkat salita ng Diyos, diyan tayo silang muli. Kapag hindi ka makinig ng salita ng Diyos, wala kang napakinggan, paano kung bagong buhay? Pero kung makarinig ka ng salita ng Diyos na kinakoreksyon na po yung ating pamuhay, talagang binabago po natin ang estilo natin. Binabago po natin ating mga pamuhay. Pero kung wala kang mapakinggan, paano mo baguhin ang buhay mo? Kaya pag napakinggan mo sa salita ng Diyos, ikaw palang tinutukoy, tayo tinutukoy ng salita ng Diyos, nagbagong buhay talaga tayo sapagkat ayaw natin ma-impyerno tayo. Kasi sa sanlibutan ngayon, ito pong sanlibutan, ginagamit po ng diablo ito mga kapatid. Ginagamit po ng diablo ito para ang tao maligaw. So dito lihiya, mga kapatid, kung hindi ka marunong magamit ng cellphone, kahit Facebook lang yan, YouTube lang yan, minsan yan YouTube, may mga bagay po na nakakasama po. Facebook, may mga bagay po sa Facebook din na nakakasama din sa paningin ng Diyos. Sapagkat Facebook, YouTube, minsan po ay meron nakita tayo ng mga sabihin natin halay-halay, no? Dedikasyon na po nila. Kasi YouTube, mayroon pa rin, no? Mayroon pa rin sa YouTube. Kaya hindi lahat ng paraan ng YouTube at saka Facebook nakabuti. Pero kung salita ng Diyos, mabuti talaga ito sapagkat magandang balita po ang ating pinapangaral. Kasi ang magandang balita, salita ng Diyos, paano po tayo makakaalam na dapat gawin natin. Kasi kung umpisa tayo ngayon sa panahon na ito, natin alam, bukas wala na po tayo. Dapat ngayon pa lang, handa na po tayo. Dapat tanggapin natin ang katotohanan na bukas wala na po tayo. Sapagkat gano'n ang buhay ng tao. Maraming umalis sa bahay, nakabalik, mayroon natutuloy, nakagising, nilakad sa daan, nasagasaan. Gano'n lang ang buhay natin. Parang ang ating katayuan sa harapan ng Diyos, walang karangan natin sa hayop. Ecclesiastes 3:19. Wala tayong karangalan sa hayop sapagkat kung paano matay ang hayop, gano'n din tayo namatay. Sagasaan na hayop, patay. Kung mabaril ang hayop, patay. Ganun lang po ang buhay natin. Pero ang pinakamalaga na ginawa tayo ng Panginoon para sa kanyang kalhatian, hindi po sa impyerno. Pero ang hayop, kakatayan lang po yan, pinapatay, kinakatay. Pero ang sabi ni Haring Solomon sa Ecclesiastes 3:19, walang karangalan natin sa hayop, no? Ibig sabihin, kung paano matay ang hayop, ganoon tayo mamatay tayo. At isa lang po ang pupuntahan natin, isang dako lang po libingan. Kaya tanggapin ang katotohanan, bukas wala na po tayo. Para ngayon pa lang, ready na po tayo. Pero kung magmalagi ka ng sarili mo, bukas buhay ka pa, yun pong dahilan na bukas na lang. Dapat tanggapin ang katotohanan, bukas wala na tayo. Para ngayon pa lang, handa na po tayo. Kasi ganun ang buhay natin. Wala nakakaalala ng bukas, ano mangyari ng bukas. Sabi ng Panginoon, Mateo 6:27, isang oras man lamang, wala makadagdag ng iyong buhay. Isang oras man lamang ha, hindi na isang araw, isang oras lamang sabi ng Panginoon, isang ikot na orasan. Ibig sabihin, 1 hour lang po, no? 1 hour lang po, isang ikot lang po na siguro na minuto. Isang ikot na minuto, 1 hour po yan. So yan mga kapatid, dapat alam po natin. Kasi kung sabihin natin bukas buhay pa tayo, yung pandahilan minsan nga ginawa nila rason, pastor, sunod linggo na lang pastor. Eh alam mo ba, may linggo pa natin sa atin, di ba? So ganun, dapat paghandaan na po natin ng bukas, na bukas wala na po tayo. Para ngayon pa lang, ready na po tayo kung anong dapat gawin natin,
kung sakaling harap tayo sa Panginoon, ano ba talaga ating ikakaharap sa Panginoon, sapagkat sinabi ni Apostol Pedro, 1 Peter chapter 4 verse 18, kung mahirap baligtas ang matuwid, saan kayo magsiharap ang mga masama at hindi gumagawa ng kalooban ng Diyos? Mahirap daw ang matuwid maligtas. Mahirap, pero maligtas sila. Mahirap lang. Bakit? Kaya sabihin natin matuwid tayo, nagkamali pa rin. Eh, mahirap maligtas ang matuwid. Saan daw magsiharap ang mga masama at hinisitaliman ng salita ng Diyos? Saan daw harap? Wala ang iba, sa impyerno. Doon ka harap sa impyerno. Doon ka na lalangoy. Kaya huwag sana mga kapatid, no? So dapat palagaan po natin. Palagaan po natin ang salita ng Diyos. Mag-arap tayo ng maigi. At pagbigyan natin ng Panginoon kung ano ba talaga ang dapat natin gawin. Pagbigyan ng Panginoon. Hindi kaya kumpiyansa tayo ngayon, mga kapatid. Akala siguro natin bukas buhay pa tayo. Yun dahilan na hindi tayo makapaghanda ngayon. So akala mo bukas buhay pa tayo. Hindi, mga kapatid, no? Hindi po ganyan ang dapat natin gawin. Dapat maghanda tayo. Dapat alam natin bukas, mga kapatid, na wala na tayo. Para ngayon, ready na tayo. Kung impake pa yan, papunta ka ng Japan, ngayon pa lang, namimili ka na. Anong dalhin mo bukas? So, ganun mga kapatid. Pinaghandaan po natin ang bukas kung ano, pero natin alam kung abot pa tayo ng bukas. Di ba? Di ba minsan umalis sa bahay, pagbalik, kabaong na po. Dahil hindi alam na katapusan na pala yun. Ganun tayo. Wala nakaalam ng buhay natin, bukas mayroon pa ba tayo dito sa liputan. So kaya, ngayon pa lang, handa na po tayo. Sapagkat ayaw ng Panginoon talaga may isang magpahamak. Huwag nabusuhin natin mga kapatid ang biyaya ng Diyos. Sapagkat kung abusuhin natin ang biyaya ng Diyos, yung pong dahilan, pahamak talaga tayo. Kaya huwag kumpiyansa, no? Huwag kumpiyansa. Kailangan, mga kapatid, ngayon pa lang handa na po tayo. Yun po ang pinakamalaga. Maghanda lang na tayo. Maghanda tayo palagi. Kasi ang bukas, wala nakaalam kung ano ang mangyari ng bukas. Yun lang po ang pinakamalaga. Dapat natin paalagaan ang mga panahon na natitira po sa atin. Kasi ito natira sa atin, natin alam kailan ilang panahon na lang tayo dito. Ang malaga mga kapatid, na patuloy tayo sa pag-asa na ito. Gawa lang po tayo ng kalooban ng Diyos sapagkat ang susi po ng kanyang langit ang paggawa. Ang paggawa mga kapatid ng kanyang mga salita, yan po ang susi ng kanyang langit. Yan po ang pinakamalaga malaman po natin. Susi po yan ng kanyang langit, ang pagtupad ng salita ng Diyos. Kaya wag hayaan mga kapatid, no, na masayang lang po itong mga panahon na natitira sa ating buhay. Dapat pakinabangan natin ito. Pakinabangan natin ito para sa karangalan ng Diyos at kapurihan ng Diyos sa bawat araw. Ipangaral natin ang magandang balita sa lahat po ng mga tao dito sa liputan upang na magpatuloy tayo, no, sa pag-asa na ito. Kasi pag nangaral ka ng magandang balita, nakasapin po ang ating mga paa. No? Sa Ephesians chapter 6 in verse 15, ito pangarap ng balita, sapin ito na ating paa, sapagkat habang napapasok sa karena ng langit, dumadaan po tayo sa daan po na maraming tinik. Yan po ang gawa ng dyablo. Tinik, ang sabi ni Apostol Pablo, na tinik ngayon naman ang dyablo. Ayan mga kapatid, ang dyablo talaga gawa ng tinik yan. Ngayon, kung wala kang sapin ng paa mo, ay hindi ka makatuloy, sapagkat walang sapin ng paa mo. Kasi ang sapin natin, ito ang pangarapang ng balita, ito ang sapin ng paa natin. Para po mga kapatid, na magpatuloy tayo. Kahit madadaan tayo sa mga tinik, pero makapatuloy tayo sapagkat may sapin ng paa natin. Pero kung wala kang sapin ng paa mo, hindi ka makapatuloy sapagkat masakit talaga ang tinik, kahit dagom lang talaga. No? Kahit dagom lang. Pag natinik ka ng dagom, kahit anong lalagyan ng tao, basta dagom pa katinik, ihinto po yan. So ganoon natin pananampalataya, no? Kapag may pagsubok, yan na po nagka-diskaril na po kung sabihin natin na nagkanilangan na po tayo sa ating pananampalataya dahil po sa tinik na ating naapakan. Kasi ang dyablo, tapon ng tinik yan, no? Kasi ang dyablo na malalamig po tayo. Kasi ang dyablo na ito ating pag-asa ng kaligtasan, baliwalain na po natin. So alam niya na impyerno para sa kanya. Kaya ang dyablo,
napakaraming naliligaw din, parang buhangin ng dagat. Ayon po sa Revelation, Pahayag chapter 20 verse 8. Parang buhangin ng dagat po ang kanyang mga kampon. So hayaan po natin, basta ang Biblia nang papatunay na marami talaga mahikayat ng dyablo, parang buhangin ng dagat. Kaya huwag tayong kumpiyansa, baka makasali tayo dyan, huwag naman mangyari, no? Sana po ay ang habag ng Diyos ang makamit natin, hindi po parusa. Sa pag nakasama dyan, parang bumbu ng dagat, impyerno talaga sila. Impyerno talaga, parang buhangin ng dagat ang kanyang kampon. Ayon po sa Pahayag in chapter 20 verse 8, parang buhangin ng dagat ang kanyang kampon. Kaya napakalaga mga kapatid, alam po natin, no? Alam po natin na ating dapat gawin paano po tayo makasiguro ng kaligtasan. Walang iba, kapatid, walang iba kundi na makinig ng salita ng Diyos at ganapin natin. Hindi kayo makinig lang po tayo na hindi ganapin. Kailangan makinig ka, ganapin mo. Kasi walang kabuluhan din ang iyong napakinggan kung hindi mo gawin yon. Kaya nga nasa Panginoon talaga na magkaroon tayo ng kapayapaan at magkaroon tayo ng pag-asa ng kaligtasan. Kusunin natin ang salita ng Diyos. Pero kung hindi natin gagawin, wala tayong pag-asa ng kaligtasan. Umasa tayo hanggang pag-asa lang po. Pero ang totoo, wala tayong maasahan sapagkat nakinig lang po tayo. Hindi natin ginagawa ating napakinggan. Yan mga kapatid ang dapat natin malaman, na hindi kasi nakinig lang po tayo. Dapat ang ating napakinggan isagawa natin sapagkat yun po ang nais ng Panginoon mga kapatid. So huwag natin hayaan na masayang lang po itong mga pagkataon na bigay ng Diyos sa atin. Tandaan po natin, hindi pa huli ang lahat, no? Habang buhay tayo may pag-asa pa po. Pero kung baliwalain natin itong mga salita ng Diyos natin napakinggan, ang sabi ng Panginoon, mapatawad ang natang kasalanan ng tao, kung mapatawad yung lapastangan ng Espiritu Santo. Kaya kapag nakinig ka ng salita ng Diyos, hindi mo gagawin, lapastangan po sa Espiritu Santo yan. Na kung lapastangan mo ng Espiritu Santo, walang kapatawaran magmula ngayon hanggang sa pangalawang buhay. Yung po sinabi sa Mateo 12:32, mga kapatid, na mapatawad ang lahat ng kasalanan ng ginawa ng tao, pero hindi mapatawad yung lapastangan ng Espiritu Santo magmula ngayon hanggang sa pangalawang buhay. Yan po mga kapatid, no? Napaka delikado po. Napakadelikado po ng kalagayan natin kung ang ating pumuhay ngayon ang atin na pong nasunod. Kailangan ang salita ng Diyos sa mga kapatid, yung po ating isagawa. Ang salita ng Diyos, huwag po tayong kumpiyansa, kailangan natin isagawa ang salita ng Diyos kasi yun po pinakamalaga. Kahit ako ang mga mangyari sa atin, mga pagsubok na darating sa ating buhay, huwag tayo wala ng pag-asa kasi kasama lang po yan ang pag-asa natin ang mga pagsubok. Yun po ang dahilan na kapag live tayo ngayon ay po sa kalooban ng Panginoon, sana po tayong lahat ay magkaroon po ng kapayapaan, pag-asa tungo po ng kaligtasan. Kasi yun lang po ang pinakamalaga. Yan lang po pinakamalaga mga kapatid, na tayo lahat sana ay pagkalooban ng Panginoon na pagkataon na magkaisa po tayo ng pangako ng Panginoon na maraming silid doon sa kanyang kaharian. Maraming silid, at saka yung silid na yan mga kapatid, yun po inasahan natin ng silid na yan. Kaya habang panahon pa, makinig tayo sa ng Diyos at gawin natin ang ating napakinggan para ang biyaya ng Diyos po ay sumasa atin. Hindi po tayo mapahamak sa araw po ng pagpalito ng Panginoon. Napaganda po na rin ng Diyos sa atin, no? Lahat po ng tao sana ay maligtas. Kaya lang, minsan talaga ating katayuan ngayon sa harapan ng Diyos, nabagabag na po tayo sa ating kalagayan ngayon. So huwag mabagabag, manalig sa Diyos at sundin natin ang kanyang mga utos. Pagkat yun lang po ang pinakamalaga. Kahit na kung ganitong kalagayan natin ngayon, pero alam ng Diyos na talagang atin na ranasan ngayon
ito po ay nalaman ng Diyos na ito mabigat na pagsubok na naranasan ngayon. Ito na po ang katuparan ng kanyang mga salita, na bago pa siya babalik, mga kapatid, magdaranas sa salimutan mo ng kapighatian na hindi pa nangyari buhat nang ganapin ang ginawa ang salimutan. Kasi yung 666 na parating, hindi pa nangyari yon. Pero pagdating yan, yun na po, na wala mang kapagbili, wala mang kapagbinta kung walang marka na 666. Kaya yun po mga kapatid, hindi pa nangyari yung 666. Pagdating yan, yun ang huling paghimagsik ng Diablo. One government na lang po sa buong salibutan. Implementan po ng Diablo ang one government 666. So yun na po, na mga tao po ay talagang magkagulo. Hindi ka makapagbili, hindi ka makapagbinta. So napakatindi ng mangyari. Hindi ka makapagbili, hindi ka makapagbinta. At dahil sa ganyan mga kapatid, magkapuot po ang bawat isa. Magkapuot, magkalulo ang bawat isa. At po sa Mateo 24, 10 nga to sa 11. Magkalulo ang bawat isa dahil po na 669 mga kapatid, one government po. Kahit kapatid mo, asawa, anak mo, minsan magkakapuot na po sapagkat ang isa, sige bili ka, ang isa, magbinta ka. Pero yung pala mga kapatid, hindi po pwede. Salamat po. Tiran sa ating mga YouTuber, lahat po natin mga kaibigan, listener, viewers sa ating YouTube channel. Thank you for support my YouTube channel. Ito po ay ating primer. Sana po ay gusto po ninyo. Sana kayo magsawa mga kapatid sa ating mga primer na ating video. Pinupost po natin sa YouTube channel. Sana po ay patuloy tayo na support po sa ating YouTube channel. Huwag natin hayaan na ang ating nalalaman din ng salita ng Diyos ay makalimutan po natin. Kasi ito po ating primer. Lagyan po ito ng mga verse at saka marami tayong matutunan dito. Paano po tayo na mamuhay po ng mapayapa at may pagpapala po ng Panginoon. Sapagkat hanggang ngayon ang Panginoon ay nabigay po sa atin ng pagkataon. Paano po tayo na mananaig sa salimutan na ito. Nang sa bawat araw, gawa po tayo ng paraan ayon po sa kalooban ng Diyos. Nakapag-live tayo, makapag-post tayo ng video. May kasama sa salita ng Diyos sapagkat ito at may makapit ngayon sa kagipitan. Ito na po ang panahon ginagamit po natin para po na maparangalan po ang Panginoon at malalaman po natin ating mga ginagawa ngayon. Ito ba talaga ay mayroon tayong kasiguruhan. Sa araw po ng pagparito ng Panginoon, talaga bang makasama tayo? Sapagkat pag hindi makasama sa pagparito ng Panginoon, mapahamak po tayo. Kaya mga kapatid, ngayon pa lang, alam na po natin kung ano ang dapat gawin natin. Na sa bawat araw, patuloy tayo na gumagawa nito. At paano tayo po ay makaalam kung ano narapat po sa ating Panginoon. So dapat alam po natin, pamahin natin, ito ba talaga ay may pagkulang pa tayo, wala na. Sana po magsawa mga kapatid, like and share lang po sa ating primer na ito. Sana po ay patuloy kayo na ganun sa ating video, sa ating mga video na pinupost natin. Manood po sa ating mga video na may kasama po ng salita ng Diyos. Sana magustuhan po ninyo ito sapagkat ito po ay may kasiguruhan. So lahat ng bagay natin nakukuha at nakamit tayo sa limutan, may katapusan po yan. Pero mga kapatid, ito ang malaga, ang salita ng Diyos na malalaman po natin ano ba talaga ang dapat ang gawin natin, ano ba talaga ang nararapat po sa ating pamuhay upang magkaroon tayo ng kapayapaan at pag-asa po tungkol po ng kaligtasan. Na maraming paraan ng Panginoon mga kapatid. Ito po ay ginawa po natin ng YouTube channel sa awa ng Diyos. Nakapag-live na po tayo, nakapag-post po tayo sa ating mga video tungkol po sa salita ng Diyos. So, siguro kung dati ng panahon, ikaw na maghanap ng salita ng Diyos, napakatindi na po ng mangyari na salimutan. Dahil ang tao na po ang hanap. Ngayon po, ang Panginoon pa po ang naghanap ng kanyang mga hinirang. Kung saan tayo ngayon nakalagay, saan tayo ngayon nakadestino. So hanggang maabot tayo sa signal natin sa ating YouTube channel, kung may internet kayo, so makarinig kayo ng salita ng Diyos. Sapagkat ang Panginoon niya tumatawag na po.
nagtawag na po ang Panginoon ngayon, mga kapatid. Nagtawag na po ang Panginoon sa atin kasi malapit na po ang kanyang paparito. Alam niya kailan siya paparito at alam din niya ang mga kanya kung sino. Kaya ito ang ating ginagawa ngayon sa kalooban ng Diyos, na kapag live po tayo sa video at saka live, ay ginawa po natin itong mga sistema. Kapag nag-primer tayo, may salita ng Diyos, para kahit na po kung sa ganitong paraan, mapakinabangan po natin sa material lang po, no? Hindi na po sa ating physical, kapatid, spiritual din, sapagkat ang spiritual ang pinakamalaga, sapagkat ang spiritual na pamumuhay papunta po yan sa buhay na walang hanggang. Pero ating ito nakamit natin, magsasaya man tayo ng milyon, pero hanggang po sa lupa yan. Pero ang subscribe ng Panginoon, ibig sabihin kung ang Diyos ang ayon po sa ating pamumuhay, napaganda po sapagkat matapos po yan, mga kapatid. Hanggang po sa pangulang buhay, balong po natin ang biyaya ng Diyos. Hindi ang biyaya natin ito sa sanlibutan, maubos din yun, mga kapatid. Maubos din ang biyaya na ito. Kahit anong pira mo sa bangko, magkano yung pira mo sa bangko, maubos pa rin yun, mga kapatid. Hindi pa rin yan, hindi pa rin na tatagal yan sa sanlibutan, mawala din yun. Pati ko na may-ari dito ng pira, mawala ka rin sa lupa. Kaya ito ang mahalaga, mga kapatid. Kailangan natin ang salita ng Diyos. Paano tayo na mamuhay po na mapayapa at saka may kasaganahan po ng buhay at pananaig po, mga kapatid. Kailangan tayo mananaig sa bawat araw, sapagkat sabi ng Panginoon na ang mananaig danapitan ko ng puti. Mananaig lang po. Ang mananaig dadamitan ko ng puti, at kailanman hindi kuburahin ang kanyang pangalan sa katambuhay. So yan ang pagkahalaga, mga manaig talaga tayo. Kapag hindi tayo mananaig sa libutan na ito, na mapahamak po tayo sa araw ng pagparito ng Panginoon. So ibig sabihin, hanggang kamatayan, kailangan, mga kapatid, na ang ating panampalataya, ingatan po natin. Sapagkat yan po ang hangad ng dyablo, na yung panampalataya mo mawala. Sapagkat pag wala ka ng panampalataya, mahirap ka na makagawa ng salita ng Diyos. Sapagkat ito nga nagsasabi panampalataya nga hindi nakagawa, ano pa kaya yung walang panampalataya na? Kaya yun, mga kapatid, napakahalaga po. Napakahalaga po na ating panampalataya, lagyan natin ng gawa. Hindi kayo nampalataya tayo ngayon, wala tayong ginagawa. So kailangan tayong gagawa kung ano ating sinampalataya natin. Salita ng Diyos, walang iba, mga kapatid. Salita po ng Diyos ang pinakamahalaga. Kahit na po kung ano ang mga pagkupalan ng Panginoon na bigay sa atin, so alam ng Panginoon, kailangan po tayo dyan. Pero ito ang pinakamahalaga. Sana po marunong tayo mag-balance po na ating katayon sa Panginoon. Sana po ay patuloy tayo na gagawa po ng kanyang mga salita, sapagkat pag ginawa natin salita ng Diyos, so tayo po magiging anak ng Diyos, sapagkat sa salita ng Diyos po naging anak tayo, hindi po sa relihiyon, hindi po sa karunungan ng tao. Naging anak po tayo ng Panginoon dahil po sa kanyang salita, sapagkat salita ng Diyos, diyan tayo isilang muli. Kapag hindi ka makinig ng salita ng Diyos, wala kang napakinggan, paano kung bagong buhay? Pero kung makarinig ka ng salita ng Diyos na kinakoreksyon na po yung ating pamuhay, talagang binabago po natin ang estilo natin. Binabago po natin ating mga pamuhay. Pero kung wala kang mapakinggan, paano mo baguhin ang buhay mo? Kaya pag napakinggan mo sa salita ng Diyos, ikaw palang tinutukoy, tayo tinutukoy na salita ng Diyos, nagbagong buhay talaga tayo, sapagkat ayaw natin ma-impyerno tayo. Kasi sa sanlibutan ngayon, ito pong sanlibutan, ginagamit po ng dyablo ito, mga kapatid. Ginamit po ng dyablo ito para ang tao maligaw. So dito lihiya, mga kapatid, kung hindi ka marunong magamit ng cellphone, kahit Facebook lang yan, YouTube lang yan, minsan yan YouTube, may mga bagay po na nakakasama po. Facebook, may mga bagay po sa Facebook din na nakakasama din sa paningin ng Diyos. Sapagkat Facebook, YouTube, minsan po ay meron nakita tayo ng mga, sabihin natin, halay-halay, no? Dedikasyon na po nila. Kasi YouTube, mayroon pa rin, no? Mayroon pa rin sa YouTube. Kaya hindi lahat ng paraan ng YouTube at saka Facebook nakakabuti. Pero kung salita ng Diyos, mabuti talaga ito, sapagkat magandang balita po ang ating pinapangaral. Kasi magandang balita, salita ng Diyos, paano po tayo makakaalam na dapat gawin natin.
Kasi kung umpisa tayo ngayon sa panahon na ito, natin alam, bukas wala na po tayo. Dapat ngayon pa lang, handa na po tayo. Dapat tanggapin natin ang katotohanan na bukas wala na po tayo. Sapagkat ganoon ang buhay ng tao. Maraming umalis sa bahay, nakabalik, mayroon natutulog, nakagising, manilakad sa daan, nasagasaan. Ganoon lang ang buhay natin. Parang ang ating katayuan sa harapan ng Diyos, walang karangan natin sa hayop. Ecclesiastes 3:19. Wala tayong karangalan sa hayop, sapagkat kung paano matay ang hayop, ganoon din tayo namatay. Masagasaan na hayop, patay. Kung mabaril ang hayop, patay. Ganun lang po ang buhay natin. Pero ang pinakamalaga na ginawa tayo ng Panginoon para sa kanyang kalwalhatian, hindi po sa impyerno. Pero ang hayop, kakatayan lang po yan, pinapatay, kinakatay. Pero ang sabi ni Haring Solomon sa Ecclesiastes 3:19, walang karangalan natin sa hayop, no? Ibig sabihin, kung paano matay hayop, ganoon tayo mamatay tayo. At isa lang po ang pupuntahan natin, isang dako lang po, libingan. Kaya tanggapin ang katotohanan, bukas wala na po tayo. Para ngayon pa lang, ready na po tayo. Pero kung magmalagi ka ng sarili mo, bukas buhay ka pa, yun pong dahilan na bukas na lang. Dapat tanggapin ang katotohanan, bukas wala na tayo. Para ngayon pa lang, handa na po tayo. Kasi ganun ang buhay natin. Wala nakakaala ng bukas, ano mangyari ng bukas. Sabi ng Panginoon, Mateo 6:27, isang oras man lamang, wala makadagdag ng iyong buhay. Isang oras man lamang, ha, hindi na isang araw, isang oras lamang, sabi ng Panginoon, isang ikot na orasan. Ibig sabihin, 1 hour lang po, no? 1 hour lang po, isang ikot lang po na siguro na minuto. Isang ikot na minuto, 1 hour po yan. So yan mga kapatid, dapat alam po natin. Kasi kung sabihin natin bukas buhay pa tayo, yung pandahilan minsan nga ginawan na rason, pastor, sunod linggo na lang, pastor. Alam mo ba, may linggo pa natin sa atin, diba? So ganun, dapat paghandaan na po natin ang bukas, na bukas wala na po tayo. Para ngayon pa lang, ready na po tayo kung anong dapat gawin natin. Kung sakaling harap tayo sa Panginoon, ano ba talaga ating ikakaharap sa Panginoon, sapagkat sinabi ni Apostol Pedro, 1 Peter chapter 4 verse 18, kung mahirap baligtas ang matuwid, saan kayo magsiharap ang mga masama at hindi gumagawa ng kalooban ng Diyos? Mahirap daw ang matuwid maligtas. Mahirap, pero maligtas sila. Mahirap lang. Bakit? Kaya sabihin natin matuwid tayo, nagkamali pa rin. Kaya mahirap maligtas ang matuwid. Saan daw magsiharap ang mga masama at hindi sitaliman ng salita ng Diyos? Saan daw harap? Wala na ang iba, sa impyerno. Doon ka harap sa impyerno. Doon ka na lalangoy. Kaya huwag sana mga kapatid. Salamat po sa mga pagsawa sa inyong suporta sa YouTube channel. So kalimutan mo like and share lang po, subscribe sa YouTube channel. Don't forget to post notification bell for everyday videos. Streaming po sila ng thank you so much.